health. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting! Exciting time, mga katropa, 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ulo po ng ating pong mga balita, Palawan, mariing tinututulan ang anumang hakbang sa paghihiwalay ng Mindanao at pagsama sa lalawigan sa binubuong Minsupala. Lang sa kaunahang pagkakataon ng taon na ito ay magpadala na tayo ng pagtutol. Napocor sumulat na kaugnay sa resolusyon sa pagbabalik ng subsidiya sa kuryente ng Palawan. Nagawa nila ng mabilis at lubos na paraan yung pagbabalik ng subsidiya na yan na refund sa atin sa mga susunod na mga araw. Sa atin naman po ang balitang regional, lolang tumatawid natumpok ng SUV patay sa lalawigan ng Cavite. Sa balitang national, DA muling nag-ikot sa mga pamilihan sa NCR para bantayan ang presyo ng agri-products. Sa balitang international, Russia kinundi na ang pagkumpiska ng US sa kanilang oil tanker. Sa balitang showbiz, Beauty Gonzales, isa ng certified yoga teacher. At sa atin naman po ang balitang pampalakasan na Alex Iyala sasabak sa 2 laro ngayong araw sa New Zealand. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw na po ng Biyernes, ika-siyam sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page.
Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman po, si Katropang Jamay Kasarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Express Balita sa umaga. Sa balitang lokal, mariing ipinahahayag ng pamalang panlalawigan ng Palawan ang pagtutol nito sa anumang panukala o resolusyong naglalayong ihiwalay ang Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas at isama pa ang lalawigan ng Palawan. Ito po dahil sa tinatawag na binubuong Minsupala bilang isang hiwalay at independent state. Ang Minsupala na kumakatawan umano sa Mindanao, Sulu at Palawan ay matagal nang isinusulong ng ilang sektor sa Mindanao bilang isang super region o political entity na magkakaroon ng sariling kakayahang magpatupad ng mga polisiya at programa. Ayon po kay Board Member Ryan Dagsa Maminta, ang ideyang ito ay umusbong sa iba't ibang anyo, kabilang ang pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region for in Muslim Mindanao o BARM, na kailanman ay hindi naging bahagi ang Palawan sa nasabing rehiyon. Nilinaw din ng mambabatas, hindi tinututulan ng Palawan ang konsepto ng regional development at kooperasyon sa pagitan ng mga rehiyon. Hindi na tayo susulong doon. Ang sa atin lang, pagkaisahan natin, Katropang Gilbert, na yung idea na yan ay wakasan na natin. Hindi na dapat yan pag-uusapan pa sa bahagi ng Palawan. Gusto lang natin iparating na ayaw natin nung idea na yan at higit sa lahat, gawin na natin ngayon para hindi na ito maimbulog yung kanilang mas maigting pagsusulong nung proposal na yan at matanong pa tayo, makonsulta pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Kung ngayon pa lang, sa kaunahang pagkakataon ng taon na ito ay magpadala na tayo ng pagtutol. Ang tinig po ni Board Member Ryan Dagsa Maminta sa panayam ng XFM Palawan. Aniya, nauunawaan ng lalawigan ang layunin ng Minsupala bilang mekanismo ng kaunlaran. Subalit ang mariing tinututulan ng Palawan ay ang muling pagbuhay sa idea ng paghihiwalay sa Pilipinas at pagsasama sa Palawan ng walang pahintulot. Binigyan diin ni Board Member Maminta na hindi ito ang sagot sa mga suliranin ng lipunan at naniniwala ang naturang mambabatas ng Palawan na makakarami o nakararami sa mga Palawenyo ay hindi susuporta sa ganitong uri ng panukala. Dahilan upang hayagang ipahayag ang mariing pagtutol ng Palawan bago pa man umabot sa puntong maisama ang lalawigan sa anumang formal na resolusyon, kabilang ang posibleng pagdadala ng usapin sa mga pandaigdigang institusyon gaya na lang ng United Nations Committee on Decolonization. Totoo po yun. Mayorya at kung hindi man, mga 80% ng mga kababayan natin ay ayaw naman yan. Ayaw naman at hindi naman tuwapayan siya. Kung mapapansin ninyo, ay nagkonsulta rin naman tayo sa ilang mga leader. At tinanong natin sila kung nakonsulta sila tungkol dyan. Ang sinasabi naman nila hindi. Yung mga membro ng Sangguniang Panlalawigan, nagsalita naman sila na tutulan natin at in time kasi ayaw natin ng ibang usapin pa maliban sa mga usapin ng pamamahala na dapat nating pagtulungan. Muli po ang tinig ni Board Member Ryan Maminta. Express Balita sa umaga. At ang balita nga inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. Marami na po nga natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa mabibisan nitong sangkap, gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Mabibili po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Balita sa umaga. Patuloy pa rin ang isinasagawang pag-uusap ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan kaugnay sa sunod-sunod na insidente ng pag-atake ng buhaya sa ilang bahagi ng Palawan. Sa panayam ng XFM Palawan kay Board Member Ryan Maminta,
Tinatalakay na kung ano-anong mga ahensya ng pamahalaan ang dapat imbitahan upang makabuo ng mga solusyon sa mga insidente ng pag-atake ng buhaya sa mga residenteng naninirahan malapit sa mga ilog sa mga bayan ng Balabak, Bataraza at Rizal. Sinabi ni Maminta na hindi binabaliwala ng pamahalaang panlalawigan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kinakailangang balansihin ang mga hakbang na isinasagawa, lalo na't ang buhaya ay isang protektadong hayop sa ilalim ng umiiral na mga batas. Dagdag pa niya, mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan kasama ang mga lokal na pamahalaan at kaukulang ahensya upang maiwasan ang karagdagang insidente habang pinangangalagaan din ang kalikasan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang mga pag-uusap upang makabuo ng angkop na hakbang sa naturang usapin. Ito po yun at ito ay tatalakayin ng committee sa mga susunod na mga araw. Nag-uusap po kami kung ano yung magiging panuntunan ng pag-uusap, magiging direksyon ng pag-uusap, at higit sa lahat kung sino yung mga kinaukulan, ahensya, mga individual na kailangan nating imbitahan at kausapin para magkaroon tayo ng direksyon dito sa mga pangyaring ito. Kasama natin kung ano ba talaga yung katotohanan. Habang nalalagay sa alanganin mga kababayan natin, lalo tigit sa pang-araw-araw ng buhay ng mga kababayan natin na umaasa sa karagatan. Tinig po ni Board Member Ryan Maminta. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Balita sa umaga. Samantala, karagdagang balita lokal pa rin, sumulat na ang National Power Corporation o NAPOCOR kaugnay sa resolusyong inihain sa sangguniang panlalawigan ng Palawan na naglalayong madaliin ang pagbabalik ng subsidiya sa kuryente sa mga susunod na araw. Sa panayam kay Board Member Ryan Maminta, ito ay tugon di mono ng NAPOCOR sa panawagan ng lalawigan upang agad na maibalik ang subsidiya na makakatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng mga consumer ng paleko. Bukod dito, sinabi rin ni Maminta na may naging resulta na ang usapin hinggil sa revenue sharing ng likas na yaman, partikular sa oil at gas exploration. National Power Corporation, Oy! mayroong sulat yan nitong nakaraang mga araw na tungkol doon sa resolusyon natin ng pagmamadali ng refund. Ang sinasabi nila ay nasa priority agenda nila yan for 2026. Gagawa nila ng mabilis at lubos na paraan yung pagbabalik ng subsidiya na yan na refund sa atin sa mga susunod na mga araw. Ang tinig ni Board Member Ryan Dagsa Maminta. Samantala, kinumpirma naman ito na naghain na ng panukalang batas sa Kongreso sina Congressman Jose Chavez Alvarez at Congressman Gil Acosta Jr. kaugnay sa mas malinaw na hatian ng kita mula sa natural resources. Ayon kay Board Member Maminta, ang naturang panukalang batas ay agad namang sinuportahan ng sangguniang panlalawigan ng Palawan. Ipinaliwanag din ni Maminta na sakaling maaprubahan ang batas, hindi na lamang aasa ang lalawigan ng Palawan sa tulong mula sa pambansang pamahalaan. Sa halip, magkakaroon ng malinaw na panuntunan rito ang gobyerno para sa bahagi ng mga lokal na pamahalaan sa kita mula sa energy at oil exploration sa mga karagatang malapit sa kanilang nasasakupan. Sa kasalukuyan, patuloy na ang pagtalakay sa mga panukalang ito habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga kinauukulang ahensya at ng Kongreso. Nag-file na ng House Bill si Congressman Alvarez at si Congressman Acosta, may kinalaman dyan. So, sinuportahan na rin natin sa sangguniang panlalawigan yan. Papadalan din kita ng kopya para makita po ninyo. So, pag naaprubahan po yung batas na yun, hindi na tayo basta-basta lamang maghihintay ng tulong. Kundi mayroong mga panuntunan na gagawin ng gobyerno para doon sa share ng mga lokal na pamahalaan, doon sa mga energy
oil and gas exploration offshore o sa karagatan Oo. ng ating bansa na malalapit sa mga lokal na pamahalaan. Muli po ang tinig ni Board Member Ryan Maminta sa panayam ng XFM Palawan. Express Balita sa umaga. At ang balitang niyan mga kabayan mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA at meron po itong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Ito yung upang hindi tayo agad-agad na magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa umaga. Balitang bukan. Most wanted person arestado sa bayan ng Taytay, Palawan. Katropa mo sa balita, Belia Mucha. Live report. Arestado ang isang most wanted person sa talaan ng pulisya nitong araw ng Miyerkules, Enero 7, 2026 sa bayan ng Taytay, Palawan, pasado 1:00 ng hapon. Kinilala ang suspect na si alias Mar, 31 taong gulang, lalaki, binata at residente ng Barangay Libertad, Taytay, Palawan. Inaresto ang suspect base sa ipinalabas na warrant of arrest na permado ng Presiding Judge Manuel Artazo ng Family Court, Branch 14 ng 4th Judicial Region ng Taytay, Palawan, dahilan sa 6 na counts of statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code. Ang suspect ay rank number 3 regional level sa talaan ng pulisya at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Isinilbi sa suspect ang kanyang arrest warrant ng mga tauhan ng pulisya Taytay kasama ang 2nd Provincial Mobile Force Company, PAL PPO, 401st Battalion at MC-RMFB. Nasa kustodiya sa kasalukuyan ang suspect sa Taytay Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa umaga. Samantala, motorista sugatan matapos timulong sumemplang sa bayan naman ng Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report. Nagtamura sugat sa ilang bahagi ng katawan ng isang motorista matapos kasi itong sumimplang dahil umano sa biglaang pagliho ng wego na pula naganap yan sa harap mismo ng kahabaan ng National Highway sakop ng Barangay Alfonso Torres, Quezon, Palawan, Enero 8, 2026 pasado alas 4:50 ng hapon. Kinilala lamang ang motoristang sa alias na Boy na sa tansya na sa 30 anyos pataas na pawang residente ng Tumarbong Barangay Pinaglabanan na kung saan sa pagipagpanayam ng news team kay Melody Abdon, isa sa mga nakasaksi. Ayon rito, galing raw sa pangunguhan ng tuway si Boy sa isang barangay, subalit nang pauwi na at pagdating nito sa pinangyarihan na aksidente ay bigla raw lumiko ang isang wego na pula dahilan para ito'y magpreno dahil sa madulas sa kalsada sa mga oras na iyon. Bungsod ng pag-ulan sa munisipyo ay dito na siya sumimplang. Samantala, sa nagpwersa namang dinala ng Sagi, Palawan kasama ang MDRRMO ang motorista sa Quezon Medical Hospital na agad ring nilapatan ng kaukulang delegasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garat at XFM News. Express Balita sa umaga. Baha umaapaw na sa National Highway ng Barangay Iraan sa bayan ng Rizal. Kalsada hindi na passable na daanan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua. Live report.
Naitala na ang pagtaas ng tubig baha sa National Highway na sitio sa Lungsong Uno sa Barangay Aran sa bayan ng Rizal, Palawan kahapon ng gabi pasado alas 7 January 8, 2026. Base na rin sa ibinahaging impormasyon ng Barangay Response Team, binabantayan naman nila ang lugar simula pa nitong nakalipas na araw dahil na rin sa posibilidad na pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Matatandang ang National Highway ng sa Lungsong Uno sa Barangay Aran ay kadalasang binabaha tuwing kakarana sa masamang panahon ng bayan ng Rizal. Hindi na rin umano pa sa bulang kalsada kagabi sa mga maliliit na sasakyan at maaring tataas pa ang tubig baha kung patuloy ang pag-ulan. Samantala, nakadeploy naman ang Barangay Response Team sa nasabing lugar hanggang sa humupa ang pagbaha. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Sopa, nabibili ito sa lahat ng butika. Malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. At karagdagang access road sa mga tricycle dito sa National Highway sa lungsod ng Puerto Princesa, inaprubahan na sa sangguniang panlunsod. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Inaprubahan na sa sangguniang panlusod ng Puerto Princesa ang ordinansang magbibigay ng karagdagang access road sa mga tricycle drivers sa National Highway sa lungsod. Sa regular na sesyon ng sangguniang panlusod, lusot na sa ikato at huling pagbasa ang Ordinance No. 31/2025 na iniakda ni Vice Mayor Peter Jimbo Maristela para sa mga tricycle driver, kung saan papayagan ng makatawid mula sa Baltan Street patungo sa Fernandez Street ang mga tricycle at mula naman sa Fernandez Street patungo naman sa Lagan Street. Yan ang balitang hatid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito merong mga sangkap na magkakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Plano ngayon ng Quezon City Government na ibalik ang Lechon Festival sa buwan ng Mayo. Pinulong ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Laluma Lechoneros para pag-usapan ang nasabing aktibidad. Kasama rin na tinalakay sa pulong kung paano mapanatili ang kalinisan para maging ligtas ang ibinebentang lechon sa Laloma. Pinakinggan din ng alkalde ang mga hinaing ng mga negosyante ng lechon. Magugunitang noong Nobyembre ay ipinasara ng ilang linggo ang ilang lechonan sa Laloma matapos na magpositibo sa African swine fever ang ilang baboy doon. Umaasa naman si Belmonte na ang nasabing festival ay makakaakit ng maraming turista para maging mabuhay ang negosyo ng mga maglilitsyon sa lugar. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Karagdagang balita nga regional pa rin po mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:32 na po ng umaga. Patay naman ang isang babaeng senior citizen na makaraang matumbok ng isang SUV habang tumatawid kamakalawa sa kahabaan ng Tagaytay Santa Rosa Road, Barangay Puting Kahoy, Silang, Cavite. Hindi na naisalba pa ang buhay ng biktima na kinilalang si Nanay Nida, 68 anyos na residente ng Tolentino Street, Barangay Puting Kahoy sa Silang, Cavite. Arestado naman ang driver ng SUV at nakaharap sa patong-patong na kaso na kinilalang si alias Daryl, 27 anyos, technician at residente naman ng Barangay Bungahan, Binyan, Laguna. Sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente dakong alas 6:27 umaga ng Enero 6 sa naturang lugar kung saan papatawid ang biktima ng masalpok ng paparating na Kia K2 500 na may license plate number na NEQ 2141 na minamaneho ng suspekta. Sa lakas di mono ng impact, tumilapon ang matanda at nagtamo ng matitinding sugat lalo na sa ulo nito. Agad siyang itinakbo, isinugod sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival. Express Balita sa Umaga. Muling nag-ikot sa mga pamilihan sa National Capital Region ang Department of Agriculture upang bantayan ang presyo ng mga agricultural products kasabay ng pagpasok ng 2026.
Pinangunahan ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara ang inspeksyon kung saan napansin ang hanggang 10 retailer na may mataas na presyo ng mga paninda. Ayon sa opisyal, hindi pasok sa suggested retail price at ipinapataw na maximum suggested retail price ang presyo ng kanilang mga paninda. Papadalhan ang mga ito ng notice to explain upang ipaliwanag kung bakit labis ang ipinapataw na presyo sa kabila ng inilabas na SRP at MSRP. Pinakamarami sa mga nasita ay nagbebenta ng karne at baboy. Karne ng baboy. Lumalabas sa inspeksyon ng DA na ibinebenta ng mga ito ang kada kilo ng liempo sa halagang 400 pesos hanggang 420 pesos. Ito ay 30 pesos hanggang 50 pesos na mas mataas kaysa sa MSRP na 370 pesos. Ginagawa ng ahensya ang biglaang inspection upang masigurong na ipapatupad ang tamang presyo sa mga agri-products at nasusunod ang ilang MSRP na ipinapataw mula pa nitong 2025. Express Balita sa Umaga. Samantala, bumaba naman ang nakolekta ng gobyerno sa taripa di mo sa bigas sa taong 2025. Base sa Bureau of Customs na mayroon lamang 13.7 bilyong piso na rice tariff ang kanilang nakolekta. Ang nasabing bilang ay mas mababa di mo ng 60% kumpara noong taong 2024 na mayroong 34 billion pesos. Inaasahan naman na ang rice industry ng rice industry ang pagbaba ng koleksyon sa taripa dahil sa ibinaba sa 15% ang taripa mula sa dating 35%. Kasama na rin dito ang pagpapatupad ng Department of Agriculture ng pagbabawal ng pagpasok ng mga imported na bigas na nagsimula noong Setyembre 1 nakalipas sa taong 2025. Balita sa international. Kinundina ng Russia ang ginagawang pagkumpiska ng US ng kanilang oil tanker. Ayon sa Russian Foreign Ministry na dapat ay pabalikin sa kanilang bansa ang mga crew ng nasabing oil tanker. Naghain na rin ang Russia ng diplomatic protest ukol sa ginawa nito ng US. Hiniling nila na tratuhin ng tama ang mga crew ng Belia 1 oil tanker. Ang nasabing barko ay kabilang sa sanctioned ship ng US na ito ay lumayag sa karagatan ng Venezuela. Magugunitang bukod sa oil tanker ng Russia ay kinumpiska rin ng US ang oil tanker mula sa Venezuela. Express Balita sa Umaga. Balita sa international. Ipinagtatanggol naman ng US Department of Homeland Security ang pamamaril ng Immigration and Custom Enforcement sa isang babae sa Minneapolis. Ayon sa DHS, na dumepensa lamang ang kanilang ICE officer dahil sa tinangka silang sagasaan umano ng isang babae. Ikinagalit naman ni Minneapolis Mayor Jacob Frey ang pangyayari kung saan sinadya ng mga ICE officer na barilin ang 37 anyos na babaeng driver. Napanood nito ang video na walang pagtatangka sa buhay ng mga ICE officers at bigla na lamang umano nilang binaril ang biktima. Tiniyak naman ito na magsasagawa sila ng investigasyon at papanagutin ang mga namaril na ICE officers. Magugunitang nagsagawa ng immigration crackdown ang mga otoridad sa Minneapolis kung saan nagpakalat sila ng mahigit sa 2,000 federal agents. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na pong alas 6:38 ng umaga. XFM Weather Update. Weather Update. Dakoy muna natin mula sa DOST Pag-asa ang pinakahuling weather update ngayon pong araw ng Biyernes. Makakasama po natin si Ma'am Loridine de la Cruz Galicia.
Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Shear line pa rin ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Samantalang sa natitirang bahagi ng Luzon ay amihan pa rin ang nakakaapekto at nagdudulot pa rin ito ng maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa o sa malaking bahagi ng Luzon at malamig na panahon sa malaking bahagi ng ating landmass. Samantalang yung easterlies nakakaapekto din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Itong mga weather systems na ito ay nagdudulot po ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating kalupaan. At sa ngayon, wala naman po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Sa loob ng 2 hanggang sa 3 araw ay wala tayong inaasahang mabubuo na LPA o bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy na magantabay sa magiging update ho ng pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes. Samantala sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap pa rin ang papaurin at mataas pa rin ang tsansa ng halos maghapon na mga light to moderate rains o katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na mga pag-ulan dito po sa Bicol region at Northern Samar. Yan ay dulot po ng shear line. Ito po yung salubungan ng hangin from the northeast at yung hangin po nang galing sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, dahil naman sa amihan, magdudulot din ng maulap na papaurin at mga pag-ulan dito po sa Aurora, Quezon Province, sa Bulacan, Laguna at maging sa Rizal Province. So sa mga kababayan natin dyan, huwag kong kalimutang magdala ng payong bilang mga pananggalang sa ulan. Samantala yung amihan din, patuloy magdudulot ng mahihinang pag-ulan. Maulap na papaurin at mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging dito po sa Kamaynilaan, at dito po sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon area o Calabarzon region. Asahan natin ang maulap na papaurin at may tsansa po ng mahihinang pag-ulan any time of the day. Kaya't kung saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala sa Ilocos region at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at tsansa lamang ho ng isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil naman sa amihan. Sapat tayo ng ating temperatura sa Metro Manila 23 to 29, 14 to 21 sa Baguio City, 22 to 29 sa Lawag, 19 to 26 sa Tugigaraw, 23 to 29 sa Legazpi City at 21 to 27 degrees Celsius naman po sa Tagaytay. So malamig pa rin lalong-lalo na po sa mga highlands o sa uplands kung saan ay inaasahan natin ang patuloy na pagbaba ng temperatura sa mga susunod na araw. Samantala dito nga po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, asahan pa rin natin ang maulap na papaurin at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto ng easterlies. Samantala sa natitirang bahagi pa ng bansa, so dito sa natitirang bahagi ng Visayas, sa buong Mindanao, maging dito sa Mimaropa region, asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon. Ibig sabihin, generally ay fair weather naman po, liban sa mga daglian at mga isolated na cases ng dagliang pag-ulan o mga localized thunderstorms. Usually, nagdalas po yan from 5 minutes up to 1 hour. At sa kasalukuyan, wala nga po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan, meron pa rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa ilang bahagi po ng ating baybaying dagat. Is particular ho dito sa Ilocos Norte at ilang bahagi ng Ilocos Sur. Dahil po yan sa epekto pa rin ng amihan o northeast monsoon. Yung surge niya o yung hangin na galing po o dulot nitong amihan ay nagdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan doon. Kaya abiso natin sa ating mga kababayan doon, huwag kong kalimutang magdala o huwag kong kalimutan na mag-ingat, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:24 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:43 ng hapon. Ito po si Glory de la Cruz Galicia. Magandang umaga. Showbiz Ibinahagi ng aktres na si Beauty Gonzales na ito ay certified yoga teacher na. Sinabi nito na mag-isa itong nagtungo sa Rishikesh, India para iporsigi ang pag-aaral nito ng yoga. Sa loob ng isang buwan ay naging vegetarian ito at mag-isa rin itong naglalaban ng kanyang mga damit. Sa loob ng isang araw ay 3 beses silang nag-aaral ng yoga at tinuruan sila ng meditation.
Pinili niya na mag-aral sa paaralan na matatagpuan sa taas ng bundok para makapag-focus ito sa pag-aaral. Dagdag pa nito na maaari itong natutunan sa yaman, kultura at kulay ng India. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:44 na po ng umaga sa atin naman po ang balitang pampalakasan. Target naman ngayon ni Pinay tennis star Alex Iyala na makamit ang panalo sa dalawang laro niyang nakatakda kahapon po, Enero 8 sa 2026 ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Sa umaga o kahapon ng umaga po ay sumabak ito sa doubles kasama niya si Iva Jovic kung saan nakaharap nila si Jessica Malekova ng Czech Republic at Renata Zarazua ng Mexico. Pagdating naman na kahapon ng hapon ay nakaharap naman nila sa singles match si Petra Marcinko, ang world number 82 ng Croatia sa round of 16. Una nang tinalo ng 20 anyos na si Iyala ang 18 anyos na si Jovic. At itong sina Venus Williams at Elena Svitolina sa doubles first round sa nasabing torneo. Mga kabayan, mga katropa, 46 minutos sa makalipas po ang alas 6 ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bahay na po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Maraming salamat mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting! Mula sa sulok na probinsya ng bansa.